Magandang araw sa inyong lahat. Sa bawat tahanan ng Pilipino, may mga kwentong hindi basta isinisigaw sa mundo. Mga kwentong itinatago sa ilalim ng ngiti. Mga lihim na binabalot ng takot, pag-ibig at sakripisyo. Ito ang kwento ni Raquel, isang misis na matagal nang kumakapit sa pangakong babalikan siya ng asawa, pero sa bawat taon ng paghihintay, unti-unti ring nawawasak ang tiwala, ang puso, at ang pangarap niyang muling mabuo ang pamilya. Isang kwento ng babae na nasugatan sa pag-ibig, ngunit natutong magmahal muli sa paraang hindi niya inasahan. Hindi dahil gusto niyang magtaksil, kundi dahil gusto lang niyang maramdaman ulit kung paano maging buhay. Sa gabing ito, pakinggan natin ang isang lihim na nagbago ng kapalaran, isang pag-ibig na ipinanganak sa gitna ng sakit, at isang babaeng natutong patawarin hindi lang ang iba, kundi pati ang sarili niya. Ito ang kwento ni Raquel, ang misis na nagmahal sa ama ng kanyang asawa. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Raquel, 37 taong gulang, isang ina ng 2 anak, at ngayon ay magbabahagi ng isang kwentong hindi ko kailanman inakalang mangyayari sa akin. Marahil, karamihan sa inyo ay may kakilala ring tulad ko. Isang babaeng ang buhay ay umiikot sa paghihintay. Paghihintay ngang tawa, paghihintay nga padala, paghihintay ngang pangakong babalik ako. Sa 8 taon na pagtatrabaho ng asawa kong si Mike sa abroad, isang beses pa lang siyang umuwi. Nungguna, punong-puno ako nagipag-asa. Lahat ng plano namin, lahat ng pangarap, puro para sa kinabukasan ng pamilya. Sabi niya noon, H, tiisin muna natin para to sa mga bata. At naniwala ako. Kasi gano'n naman talaga ang asawa, 'di ba? Nagtitiwala, umaasa, naghihintay. Pero habang tumatagal, parang unti-unti ring nagbago ang ritmo ng aming buhay. Kung dati, gabi-gabi akong ginigising ng tawag niya, ngayon, ako na lang ang gising habang naghihintay sa telepono. Kung dati, punong-puno ng lambing ang mga mensahe niya, ngayon puro pagod ako at busy lang. Sa una, tinatanggap ko lang. Sinasabi ko sa sarili ko, normal lang to. Lahat ng mag-asawang magkalayo, dumadaan sa ganitong yugto. Pero habang lumilipas ang mga taon, unti-unting pumapasok sa isip ko ang tanong, hanggang kailan ako magtitiis sa katahimikan? Doon nagsimula ang pagod. Hindi lang sa katawan, kundi sa puso. Yung klase ng pagod na kahit anong pahinga mo, hindi kayang gamutin ng tulong. Kasi ang hinihintay mo, hindi basta tao, kundi yung pakiramdam na may nagmamahal pa rin sa'yo. Ang paghihintay ay parang apoy. Kapag masyado kang lumapit, masusunog ka. Pero kapag lumayo ka naman, lalamig ang puso mo. At ako, ilang taon kong piniling manatili sa gitna. Araw-araw, ginagawa ko ang lahat para lang manatiling buo. Para sa mga anak ko, para sa imahe ng asawa kong nasa malayo, para sa pangarap naming dalawa. Pero habang pinipilit kong maging matatag, unti-unti ko ring naramdaman na parang ako na lang mag-isa ang lumalaban. At doon nagsimula ang kwento ko. Isang kwento ng babae na napagod sa paghihintay at sa pagod na iyon, natutong magmahal muli sa paraang hindi niya inakala. Mula nang umalis si Mike para magtrabaho sa abroad, ang bahay namin ay unti-unting naging tahimik. Hindi yung tahimik na mapayapa, kundi yung tahimik na parang may kulang, parang bawat tunog ng orasan ay paalala ng mga salitang hindi na nasasabi. Kasama ko sa bahay si Tatay Ruben, ama ni Mike. Matanda na siya, 59, tahimik, hindi madaldal, pero palaging naroon. Sa bawat umagang nagmamadali ako papasok sa trabaho, siya ang nag-aasikaso sa mga bata. Sa bawat gabi na hindi ako makatulog, siya naman ang tahimik na nag-aabot ng kape, sabay sabing, "Maaga ka na namang gigising bukas, Raquel. Matulog ka na." Sa totoo lang, siya na ang tumayong haligi sa bahay na unti-unting naging malambot sa mga taon ng pag-iisa. At habang lumilipas ang mga araw, napapansin kong mas madalas na akong nakikipagkuwentuhan sa kanya kaysa sa asawa kong nasa malayo. Isang gabi,
Habang naglilinis ako ng sala, bigla siyang nagsalita. Raquel, kumusta na kayo ni Mike? Parang bihira na kayong mag-usap ah. Napatingin ako, hindi ko alam kung paano sasagot. Kaya sabi ko na lang, busy lang po siguro siya tay, maraming trabaho. Ngumiti siya, pero may lungkot sa mata. Raquel, ang lalaking tunay na may pagmamahal sa pamilya, hahanap at gagawa ng paraan para makausap ang mga anak niya, lalo na ang asawa niya. Pagod at trabaho ay hindi dahilan, anak. Parang may sumundot sa dibdib ko sa sinabi niyang yon. Tama siya, pero ayokong marinig. Kasi kapag narinig ko, ibig sabihin, tanggap ko na baka may mali na nga sa amin ni Mike. Mula noon, naging mas tahimik ako. Hindi ko alam kung dahil nahihiya ako kay Tatay Ruben o dahil ayokong marinig muli ang katotohanang pilit kong tinatakasan. Pero sa mga susunod na araw, napansin kong mas naging maalaga siya. Kapag umuulan, siya ang unang naghahanda ng payong para sa akin. Kapag pagod ako galing trabaho, nakahain na ang hapunan. Isang gabi, habang kumakain kami, nabanggit niya ulit si Mike. Alam mo, Raquel, kahit anak ko si Mike, hindi ko kayang ipagtanggol kung nasasaktan ka na. Natigilan ako, parang biglang bumigat ang hangin sa paligid. Tumingin ako sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita ko sa mga mata niya ang lungkot ng isang amang alam ang kasalanan ng sariling anak, pero pilit pa rin ginagabayan ang naiwan nitong pamilya. At doon ko unang naramdaman ang kakaibang ginhawa. Hindi dahil may nagsasabi sa akin ng magagandang salita, kundi dahil may taong tahimik lang na nandoon. Handang makinig, walang hinahanap kapalit, walang pangako, walang kondisyon. Sa mga sumunod na linggo, mas madalas na kaming nagkakasabay mag-almusal, magkwentuhan tungkol sa mga bata, o minsan tahimik lang na magkasamang nanonood ng ulan sa labas. At sa pagitan ng mga katahimikang iyon, parang unti-unti kong nararamdaman na hindi na ako ganap na nag-iisa. Minsan, ang pinakamalalalim na koneksyon, hindi nagsisimula sa salita, kundi sa presensiyang palaging nandoon kahit walang sinasabi. Doon, nagsimulang mabuo ang isang bagay na hindi ko pa noon alam kung saan hahantong. Isang tahimik na pag-unawa, isang damdaming hindi ko inakala na tutubo sa gitna ng katahimikan. Isang tanghali, habang naglalaba ako, narinig kong nagring ang cellphone ko. Nasa mesa lang yon. At bago ko pa ito masagot, nakita ko sa screen ang pangalan ni Mike. Agad akong napangiti, bihira na kasi ang tawag niya. Hello, Hon. Masigla kong bati. Tahimik lang siya sandali, saka marahang sumagot. Raquel, busy ka ba? Hindi ko alam kung bakit, pero kakaiba ang tono ng boses niya. May halong pagod at kaba, na parang may gustong sabihin pero pinipigilan. Nagpatuloy kami sa pag-uusap. Kumustahan, tanungan tungkol sa mga bata, at gaya ng dati. Nagtapos ang tawag sa mahal kita na parang biglaang minadali. Pero sa dulo ng tawag, bago pa niya ibaba, narinig kong may sumigaw sa background. Isang boses ng bata. Malinaw, masigla. Papa, halika na, luto na. Natigilan ako. Hindi ko agad alam kung anong naramdaman ko. Kaba, sakit, o galit. Sino yung bata? Bakit may tumawag sa kanya ng papa? Mabilis kong pinatay ang tawag. Hinawakan ko ang cellphone. Nanginginig ang kamay ko. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko si Tatay Ruben, tahimik lang, nakatingin sa akin. Hindi siya nagtanong, pero sa mga mata niya, alam kong alam na niya. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Paulit-ulit kong naririnig sa isip ko ang boses ng batang iyon. Papa, halika na. Parang kasabay ng bawat tibok ng puso ko ang sakit ng katotohanan. At doon ko unang tinanggap na baka matagal na akong niloloko ng taong matagal ko ring pinagkatiwalaan. Ilang araw ang lumipas bago ko nakuhang magsalita. Habang naghahain ako ng hapunan, lumapit si Tatay Ruben. Raquel, sabi niya, may dapat akong sabihin, pero baka mas masakit kung manggaling pa sa akin. Napatigil ako. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin, pero may luha na agad sa mata ko bago pa siya makapagtuloy. Tay,
Sabi ko, halos pabulong. Totoo ba na may iba si Mike? Tahimik siya sandali. Saka dahan-dahang tumango. Matagal ko nang nararamdaman. Nabalitaan ko sa dating kakilala namin doon. May kinakasama na siya at may 3 anak na. Parang biglang huminto ang oras. Ang mga kamay kong kanina'y naglalagay ng kanin sa plato, ngayon ay nanginginig na lang. 3 anak. Habang ako rito, araw-araw na nag-iipon ng lakas para sa aming pamilya, siya pala roon, bumubuo ng panibagong buhay. Napasigaw ako, hindi sa galit, kundi sa sakit na hindi ko na kayang itago. Umiiyak ako habang si Tatay Ruben ay tahimik lang na umupo sa tabi ko. Hindi niya ako pinigilan, hindi niya ako pinayuhan. Nandyan lang siya, hawak ang balikat ko at hinayaang ilabas ko ang lahat ng bigat. Tay, sabi ko, nanginginig ang tinig. Ano bang kulang sa akin? Ginawa ko naman lahat, di ba? Umiling siya. Wala kang pagkukulang, Raquel. Minsan, hindi sa atin ang dahilan ng pagkasira. May mga taong napapagod sa maling paraan. At doon, sa gitna ng luha, narinig ko ang salitang matagal ko nang kailangang marinig. Hindi mo kasalanan. Simula noon, nagbago ang tingin ko sa mundo. Wala nang tawag na nakakapagpasaya, wala nang mensaheng kayang magpagaling. Ang natira na lang sa akin ay katahimikan. At isang matandang lalaki na tahimik na bumubuo sa mga pirasong iniwan ng anak niya. Pagkatapos kong malaman ang totoo, parang biglang nag-iba ang kulay ng mundo. Lahat ng dati kong ginagawa, ang pagtitimpla ng kape, ang pag-aalaga sa mga bata, ang pag-aayos ng bahay. Parang naging mabigat, parang wala ng lasa. Araw-araw akong pumapasok sa trabaho, pero habang naglalakad pa uwi, pakiramdam ko para akong aninong naglalakad sa ilalim ng ulan. Basa, malamig, pero pilit pa rin nakangiti para lang hindi mahalata ng mga bata. Isang gabi, habang tahimik akong nakaupo sa sala, dumating si Tatay Ruben. May dala siyang mangkok ng tinolang manok. Raquel, sabi niya, kumain ka muna. Wala kang kinain kanina. Ngumiti ako ng pilit, pero bago ko pa masabi ang salitang, busog pa po ako. Umupo na siya sa tapat ko. Tahimik lang kaming kumain. Walang salita, walang tanungan, pero sa bawat subo ko, parang unti-unting nababawasan ang bigat sa dibdib ko. Iyon yung klase ng katahimikan na hindi nakakabingi, kundi nagpapahinga. Pagkatapos kong kumain, tumayo siya at sinabing, Raquel, alam kong hindi ko kayang punan yung sakit na meron ka, pero kung kailangan mo ng kausap, huwag kang mahihiyang lumapit sa akin. Kahit tahimik lang, makikinig ako. Hindi ko alam kung bakit, pero mula noon, parang mas naging magaan ang gabi ko. Kapag pagod ako galing trabaho, nasa may pinto na siya, may dalang mainit na sabaw o kahit simpleng kape. Kapag hindi ko na kayang magsalita, doon siya hindi nagtatanong, pero ramdam mong nauunawaan ka. Isang beses, habang nag-aayos ako ng labahan sa likod ng bahay, lumapit siya. Raquel, sabi niya, kung pagod ka na, magpahinga ka muna, hindi masamang huminto. Napangiti ako ng kaunti. Tay, minsan po kasi kahit huminto ka, parang hindi ka pa rin nakakahinga. Tumawa siya ng mahina. Alam ko yan, ganyan din ako noong bata pa ako. Pero natutunan kong minsan, ang pahinga ay hindi pagtigil kundi pagtanggap. Doon ako napatigil, ang lalim ng salitang iyon pagtanggap. Baka nga hindi ko kailangang lumaban palagi. Baka kailangan ko lang tanggapin na hindi lahat ng iniwan ay kailangan mong habulin muli. Lumipas ang mga linggo, unti-unti kong naramdaman na bumabalik ang lakas ko. Hindi dahil nakalimutan ko si Mike, kundi dahil may taong paunti-unti akong tinutulungang maghilom. Si Tatay Ruben. Minsan, habang pinapanood ko siyang nag-aayos ng bubong, napisip ako. Paano kung hindi siya nandito? Siguro, tuluyan na akong bumigay. Siguro, hindi ko na kinaya. Pero, nandyan siya. Palaging tahimik, palaging totoo. At sa bawat araw na lumilipas, hindi ko na malayang mas madalas na akong ngumiti. Mas madalas na akong tumawa. Mas madalas kong maramdaman na may silbi pa pala ako. At doon nagsimula ang isang bagong pakiramdam.
Hindi pagmamahal agad, hindi rin pag-ibig na matindi, kundi pagpapahalaga. Yung uri ng damdaming nagsisimula sa pasasalamat, pero unti-unting nagiging dahilan para muling maramdaman mong buhay ka pa. Lumipas ang mga buwan, at sa bawat araw na kasama ko si Tatay Ruben, unti-unti kong nararamdaman ang isang bagay na matagal ko nang kinalimutan. Ang init ng presensiya ng isang taong tunay na nagmamalasakit. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Baka noong araw na hinaplos niya ang ulo ko habang umiiyak ako. O baka noong gabi na tinimplahan niya ako ng kape at sabay naming pinanood ang ulan mula sa bintana. Simple lang ang lahat, pero sa bawat simpleng kilos niya, may lambing na hindi ko na naramdaman kay Mike sa napakahabang panahon. Isang gabi, habang nagluluto ako sa kusina, pumasok siya at nagsabing, "Raquel, may kailangan ka bang tulong?" Ngumiti ako at sinabing, "Wag na po tay, kaya ko naman." Pero hindi siya umalis. Tahimik lang siyang tumulong, naghiwang bawang, naghalong sabaw. Sa gitna ng katahimikan, ramdam kong kumakabog ang dibdib ko. Hindi dahil kinakabahan, kundi dahil may kung anong mainit sa paligid naming dalawa. Parang biglang huminto ang oras. Nagtama ang mga mata namin sandali. Hindi kami nagsalita, pero sa mga mata pa lang, parang may tanong na gusto naming pareho sagutin. "Raquel," mahina niyang sabi, "salamat sa lahat ng ginagawa mo rito. Hindi mo lang pinatatag ang mga anak mo. Pati ako, tinuruan mong muling magmahal sa buhay." Napangiti ako ng may halong kirot. "Tay naman, hindi ako nagbibiro," sabi niya sabay abot ng baso ng tubig. "Matagal ko nang gustong sabihin, ang lakas mo. Pero sa likod ng lakas na yon, ramdam kong pagod ka rin at gusto kong malaman mo. Hindi mo kailangang magpanggap palagi." At doon, parang may pumutok sa loob ng dibdib ko. Ang mga salitang iyon, simpleng pahayag lang, pero iyon ang mga salitang matagal ko nang gustong marinig. Hindi mula sa asawa kong malayo, kundi mula sa isang taong nariyan. Nakikita ako araf-araf at tinatanggap ako kahit sira na ako sa loob. Pagkatapos nun, nag-iba na ang ihip ng hangin sa pagitan naming dalawa. Mas naging maramdamin ang bawat kilos. Kapag inaabot niya ang plato, parang may kuryente sa pagitan ng mga kamay namin. Kapag nagkakasabay kaming mag-ayos ng hapag, nagkakasabay din ang aming mga tingin. Hanggang sa dumating ang gabing yon. Ang gabing hindi namin inaasahan. Birthday niya noon, at ako mismo ang naghanda ng hapunan. Pritong manok, pansit, maliit na cake na may kandila. Simple lang, pero puno ng saya. Pagkatapos kumain, natulog na ang mga bata. Kami na lang ang naiwan sa mesa. Tahimik lang kami habang pinagmamasdan ang mga ilaw sa labas. Tumingin siya sa akin. "Raquel, bakit po?" Sagot ko, ngunit hindi siya sumagot. Tiningnan lang niya ako at sa mga mata niyang iyon, ramdam ko ang lahat ng salitang hindi niya kayang bigkasin. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Basta't bago ko pa napigilan, lumapit ako ng bahagya. Ang mga kamay naming dati magkalayo, ngayon ay magkatabi na. Ramdam kong nanginginig ang kamay ko, pero hindi niya ito binitiwan. "Ruben, pulang ko. Hindi ito tama." Ngumiti siya ng malungkot. Alam ko, pero hindi rin niya inalis ang kamay niya sa akin. At sa gabing yon, sa gitna ng katahimikan, sa ilalim ng liwanag ng maliit na kandila, dalawang pusong parehong sugatan ang nakahanap ng pahinga sa isa't isa. Hindi iyon gabing puno ng kasalanan. Hindi rin iyon gabing puno ng pagnanasa. Iyon ay gabi ng dalawang kaluluwang pagod na sabay huminga matapos ang mahabang taon ng pagdurusa. At dun, nagsimula ang isang lihim na pagmamahalan na hindi kailanman itinadhana, pero pareho naming piniling huwag ikahiya. Simula noong gabing yon, parang nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng bahay. Parehong kami pa rin ni Ruben, pero sa bawat tinginan, sa bawat paglapit, may mga salitang hindi na kailangang sabihin. Hindi namin pinag-usapan kung ano yung nangyari. Walang kasunduan, walang pangako, pero pareho naming alam. May bago nang namamagitan sa aming dalawa. Tuwing umaga,
Magkasabay kaming naghahanda ng almusal. Habang nag-aayos siya ng mesa, ako naman ay nagtitimpla ng kape. Tahimik pero komportable. Walang halikan, walang yakapan. Pero sa bawat ngiti, may kakaibang init. At sa mga gabing tulog na ang mga bata, pareho kaming nakaupo sa sala, nakatitig sa dilim, para bang may sariling mundo na kami. Hindi iyon masaya sa simula. May takot-takot na baka may makaalam, takot na baka mali ang lahat, takot na baka nasasaktan namin ang mga batang walang kamalay-malay. Pero sa kabila ng takot, nandun din yung kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Isang gabi, habang naglalaba ako, lumapit siya at marahang nagsabi, "Raquel, kung sa tingin mo mali ito, sabihin mo lang, hindi ako pipilit." Tumingin ako sa kanya. "Tay, hindi ko alam kung tama o mali pa. Ang alam ko lang, kapag kasama kita, hindi ako natatakot." Dahan-dahan siyang ngumiti. "Hindi ko hinihingi na mahalin mo ko. Ang gusto ko lang, huwag mong kalimutan na may taong handang sumalo sa'yo kapag hindi mo na kaya." At doon ko tuluyang naramdaman ang uri ng pagmamahal na hindi kailangang ipangalandakan. Tahimik, pero totoo. Mali sa mata ng mundo, pero marangal sa paraan ng pagkalinga. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Kapag dumadalaw ang mga kapitbahay, kailangan naming magkunwaring parang dati lang. Kapag tinatanong ng mga bata kung bakit lagi kaming magkasama, ngumingiti lang kami't sinasabi, "Si Lolo lang yan, tumutulong kay Mama." Ngunit sa bawat lihim na sandali, kapag nag-aabot siya ng plato, kapag hinahatid niya ako sa trabaho, kapag pinupunasan niya ang luha kong hindi ko napigilang tumulo, lalong lumalalim ang damdamin naming pareho. Minsan, habang nag-aayos ako ng mga labahin, napansin kong tahimik siyang nakaupo sa may hagdanan, nakamasid lang sa akin. "Bakit po kayo nakatitig?" tanong ko. Ngumiti siya, sabay sagot, "Gusto ko lang maalala yung babaeng pinili kong tulungan kahit alam kong hindi ko siya dapat mahalin." Tumigil ako sa ginagawa ko at bago pa ako makasagot, lumapit siya. Dahan-dahan at niyakap ako mula sa likod. Hindi ko siya itinulak, hindi ko rin siya niyakap pabalik. Pero sa yakap niyang yon, ramdam ko yung katahimikang matagal kong hinanap. Hindi iyon yakap engpak na nasa. Iyon ay yakap ne pagdamay. Yakap ng dalawang kaluluwang parehong sugatan, parehong lumaban, at parehong bumigay sa katotohanan. Na minsan, hindi lahat ng mali ay masama at hindi lahat ng tama ay nakapagpapasaya. Lumipas ang mga buwan at ang lihim naming pagmamahalan ay naging isang bahagi ng araw-araw. Tahimik, maingat, pero totoo. At sa gitna ng lahat ng takot at pagtatago, mas lalo kong nakilala si Ruben, hindi lang bilang ama ng aking asawa, kundi bilang lalaking marunong magmahal ng may respeto. Ngayon ko lang naintindihan, ang puso, kapag napaguna, hindi humihinto sa pagtibok. Hinahanap lang nito ang dahilan kung bakit kailangang muling mabuhay. At sa buhay ko, ang dahilan na iyon ay siya. Dumating din ang araw na kinatatakutan ko, yung araw na hindi na kayang itago ng tahimik kong mga mata. Ang bigat ng konsensiya sa puso ko. Matagal ko nang alam na darating ito. Na darating ang sandaling kailangang harapin ko si Mike, ang asawa kong iniwan kami. Pero siya ring dahilan kung bakit ako naging ganito. Araw-araw, habang binubuhay ko ang mga bata, habang tumatanggap ako ng mga tawag niya mula sa ibang bansa, palaging may kirot sa bawat salitang, "Kumusta kayo dyan? Kumusta?" Paano ko ba sasabihin na maayos kami kung ang katotohanan matagal na kaming wasak? Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga gamit ng mga bata, tumawag siya. Hindi ko sana balak sagutin, pero nang marinig ko ang tono ng tawag, parang may humawak sa dibdib ko. Sinagot ko yung, at sa kabilang linya, narinig ko ang boses niyang dati kong inaasahan, pero ngayon, parang boses ng isang estranghero. "Raquel," sabi niya, "kamusta kayo? Si Papa? Si mga bata?" Mahina akong sagot. "Ayos naman kami, Mike." Tahimik. Walang sumunod na salita. Parang parehong takot kaming magsimula ng totoo.
Pagkatapos ng ilang segundo, sinabi ko na ang matagal ko nang gustong sabihin. Mike, sabi ko ng diretso, kailangan nating mag-usap. Natahimik siya. Bakit? May problema ba? Huminga ako ng malalim. Alam ko na ang lahat. Alam ko na may pamilya ka na diyan. Ilang sandali ng katahimikan bago ko marinig ang malalim niyang buntong hininga. Raquel? Mahina niyang sabi. Pasensya ka na. Hindi ko sinadya. Hindi ko gustong masaktan ka. Hindi mo sinadya? Ang sakit pakinggan na salitang yon dahil alam kong hindi totoo. Hindi aksidente ang pagtataksil. Ginagawa yon ng taong pinipiling kalimutan ang mga naiwan. Tahimik akong umupo sa gilid ng kama. Mike, sabi ko, matagal ko na ring sinubukang intindihin ka. Naniwala ako na pag-ibig, yon yung pagtiis, yung paghihintay. Pero habang tumatagal, napagod din ako. Hindi ko sinadyang magmahal ng iba, pero nangyari na. Narinig ko ang bigla niyang paghinga, halos parang gulat o baka sugat. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Mahina, pero ramdam ang bigat. May mahal na akong iba, Mike. At sa sandaling iyon, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas. Nasabi ko rin ang totoo. Si Papa, bulong niya. Hindi ako sumagot agad. Pero hindi ko na rin itinanggi. Oo, Mike, ang ama mo. Matagal na katahimikan ang sumunod. Walang sigawan, walang sumpaan, wala ring pagmamakaba. Tanging hinga lang naming dalawa. Ang naririnig sa pagitan ng mga kilometro ng dagat. Pagkatapos ng ilang minuto, narinig ko ang boses niyang halos pabulong. Raquel, hindi ko alam kung dapat ba kitang kamuhian o unawain. Ngumiti ako. Kahit walang nakakita, hindi mo kailangang gawin pareho, Mike. Sapat nang alam kong pareho tayong nasaktan. At dun, parang may nawala sa dibdib ko. Yung bigat na ilang taon kong tinago, unti-unting bumitaw. Hindi dahil napatawad ko na siya, kundi dahil sa wakas, natanggap ko na rin ang sarili kong kasalanan. Kinabukasan, tinawag ko ang mga anak ko. Pinaupo ko sila sa sala. Tahimik lang sila, nagtataka kung bakit seryoso ako. Sabi ko, may kailangan kayong malaman tungkol sa papa nyo. Hindi ko kayang itago sa kanila ang katotohanan. Masakit, oo, pero mas mabuting masaktan sila sa katotohanan kaysa mabuhay sa kasinungalingan. Habang umiiyak ang panganay ko, lumapit ako at niyakap siya. Hindi ko hinihiling na maintindihan nyo agad. Ang gusto ko lang, matutunan ninyong patawarin kahit mahirap. Sa gabi ring yon, habang tulog ang mga bata, lumapit sa akin si Ruben. Tahimik lang siya, pero ramdam ko ang pag-aalala. Masakit ba? Tanong niya. Tumango ako. Pero magaan. Ngumiti siya. Yan ang tanda na gumaling ka na. At doon ko napagtanto, ang katotohanan, gaano man kasakit, ay siya ring unang hakbang ng kalayaan. Pagkatapos ng lahat, ng mga gabi ng luha, ng mga taon ng pagtitiis, at ng mga kasinungalingang kinailangang itago para lamang mabuhay. Dumating din ang araw ng kapatawaran. Hindi ito madali. Hindi ito yung klase ng kapatawaran na agad mong mararamdaman sa puso, kundi yung unti-unting lumalambot habang natututo kang tanggapin na hindi mo kontrolado ang lahat. Matapos kong sabihin ang totoo kay Mike, matagal kaming hindi nag-usap. Hindi ko alam kung galit ba siya, nasaktan, o tuluyang sumuko. Pero sa mga susunod na linggo, nakita ko sa sarili ko yung bagay na matagal kong hinanap, kapayapaan. Kapayapaan na hindi galing sa pag-ibig ng iba, kundi sa pagtanggap sa sarili. Na oo, nagkamali ako. Na oo, nasaktan ako. Pero sa kabila ng lahat, pinili kong bumangon. Si Ruben, ang lalaking naging sandigan ko, hindi man namin pinangalandakan ang pagmamahalan namin, pero siya ang naging dahilan kung bakit muli kong nakita ang halaga ko. Hindi bilang asawa, hindi bilang ina, kundi bilang isang babae na marunong magmahal at magpatawad. Isang gabi bago siya pumanaw, hinawakan niya ang kamay ko at marahang nagsabi, Raquel, kung sakaling mawala ako, gamitin mo yung lakas mo para sa mga anak mo. Huwag kang matakot magmahal ulit, pero huwag ka na ring umasa
na lahat ng pag-ibig ay para magtagal. Hindi ko napigilang umiyak. Sabay sabi niya, ang mahalaga, minahal mo ng totoo, kahit sandali lang. At doon ko naintindihan, ang tunay na pagmamahal ay hindi laging tungkol sa habang buhay. Minsan, sapat na yung dumating siya sa oras na wasak ka para ipaalala sa'yo na kaya mo pang mabuhay. Lumipas ang mga taon, natutunan kong yakapin ang mga sugat ko. Hindi ko sila itinago. Ginamit ko silang paalala na minsan, kailangang masaktan ka muna para matutunan mong piliin ang sarili mo. Ngayon, maayos na ang negosyo ko. Lumaki na ang mga anak ko at sa bawat hakbang ko sa palengke, sa bawat tawanan sa bahay, ramdam ko pa rin yung alaala ni Ruben. Tahimik, pero nandun. Hindi para sirain ang kasalukuyan, kundi para ipaalala na minsan may mga pag-ibig na dumarating hindi para manatili, kundi para buuin ka. At kay Mike, wala akong galit. Wala na rin akong sakit. Dahil kung hindi siya nawala, hindi ko mararanasan kung paano tumindig mag-isa. Hindi ko makikilala ang babaeng naging ako ngayon. Ang kwento kong ito, hindi tungkol sa pagtataksil. Hindi rin ito tungkol sa kasalanan. Ito ay tungkol sa pagbabago. Sa kakayahan ng isang babae na bumangon mula sa pagkawasak at sa lakas ng puso niyang natutong magmahal kahit mali. At kung may matututunan man ang sino mang makikinig sa kwentong ito lang yon. Ang buhay ay hindi laging patas. Pero kaya mong bumangon kahit ilang beses kang masaktan. Dahil minsan, sa gitna ng pinakamalalim na sugat, doon mo matatagpuan ang tunay mong lakas. At dito nagtatapos ang kwento ni Raquel. Isang kwento ng pag-ibig na bawal, ng kasalanang hindi niya pinangarap gawin, ngunit siya ring nagturo sa kanya kung ano ang tunay na halaga ng pag-ibig at kapatawaran. Sa dulo, hindi siya nagkaroon ng happy ending tulad ng sa mga pelikula, pero nagkaroon siya ng mapayapang wakas. Isang puso na natutong tumanggap at isang kaluluwang muling natutong magmahal ng sarili. Kung minsan, ang mga sugat na akala natin sisira sa atin, ay sila ring magtuturo kung paano muling mabuhay. At ang mga taong dumarating sa maling panahon, ay sila ring nagiging dahilan kung bakit natututo tayong magpatawad. Dahil ang bawat kwento ng kasalanan ay maaaring maging simula ng paghilom